Paano po natin malalaman kung yung ginagawa po natin ay mali o tama? Sino ang magsasabi po nito sa atin? At kapag sinabi ba nila sa atin na yan ang tama, yun ang nga kaya, yung tama? At kapag naman ba sinabi nila sa atin na yun ay mali, mali nga kaya? Ang hirap, hindi po ba? Kasi meron po tayong mga kanya-kanyang pananaw. Sa atin ay tama, sa iba naman pala'y mali. Sa atin naman ay mali, sa kanila naman ay tama. Sino po ang may kay na magsasabi sa atin na iyan ang tama at hindi po siya magkakamali? Sa palagay po ninyo, sino lang po yung may kay o may kakayahan na magsabi na yun ang tama at hindi po siya pwedeng magkamali? Alam ko po, mag-a-agree po tayo sa isang bagay na ito. Walang iba, kundi ang atin pong Panginoon. Amen? Nagkakaisa po ba tayo doon? Now, sa Matthew 23, kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo, mga mapagkunwari. Ibinibigay ninyo ay kasampung bahagi ng naanin nyo, yerba buena, ruda, linga. Ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Huwag niyong kaligtaang gawin ang mga ito, kahit na tamang gawin ninyo ang pagbibigay ng ikasampung bahagi ng ani. Sino po ang may sabi na ang pagbibigay ng ikasampung bahagi ng ani, iyon ang tamang gawin? Gusto ko pong kasama ko kayo. Sino may sabi? Si Lord. Pero sino po sa tingin ninyo ang sumusunod sa sinabing ito ng Diyos? Kita po ninyo? Kahit po ang Diyos na ang nagsabi na ito ang tama, hindi po lahat sinusunod ito at ginagawa. Agree? Kaya sino pa ang paniniwalaan natin na magsasabi sa atin na ito ang tama o iyan ang tama? Ang hindi natin alam na ang mahalaga po sa Diyos ay ang paniniwala at pagsunod. At kung mismo ang Panginoon na po ang nagsasabi na ito ay tama, pero kung wala pong sumusunod at walang gumagawa, then parang ipinag-aabot natin sa Kanya na siya'y mali. Amen po? Anyway, huwag po kayong mag-alala kasi hindi po iyan ang pagtutuunan natin ng pansin. Ginamit ko lang po iyang halimbawa na kahit si Lord ang nagsasabi na iyan ay tama, hindi po lahat ay maniniwala at magtitiwala. Yun po yung akin pong nakita at naramdaman. Pero ang teksto po natin ngayon ay nasa 1 Peter chapter 3, verse 8. Sa aking pagtatapos, magkaisa kayo at magdamayan. Magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at mapagpakumbaba. Huwag niyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag niyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain niyo sila. Dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Ang title po ng mensahe po natin, pinamagatan ko pong tamang gawin. The right thing to do. Ano yung mga bagay na tamang gawin, mga kapatid? Tamang gawin bilang magkakapatid. Ano po sa palagay ninyo? Tingnan natin. Sa aking pagtatapos, magkaisa kayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at mapagpakumbaba. Tamang gawin. Magkaisa at sa aking pagtatapos, magkaisa kayo at magdamayan. Yun po yung nakalagay dito. Amen. Kung gusto daw po natin na maging matatag ang ating samahan bilang magkakapatid kay Kristo, mahalaga po sa atin yung pagkakaisa at pagdadamayan.
Ito po ang sikreto ng matatag na iglesia, na kahit meron daw po tayong pagsubok, hindi tayong madaling guguho yung pong samahan natin kasi meron tayong pagkakaisa. Ang ibig sabihin po nito, iisang isip at iisang layunin. Hindi ibig sabihin na pareho tayo ng opinyon, kung hindi pareho ng puso at direksyon para po sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Iwasan po natin ang pagkakabahabagi, ang galit, ang inggit, ang chismis, ang kompetisyon na sumisira sa pagkakaisa. Kasi po kapag daw tayo nagkakaisa, humihina ang kaaway at lumalakas naman ang simbahan. At ang pagkakaisa ay mangyayari lang kapag pinapahalagahan daw natin ang iba more than sa pagpapahalaga natin sa ating mga sarili. So ipakita po natin ang totoong pagmamahal at huwag daw pong pakitang tao. Tingnan niyo po kapag tayo nagkakaisa, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Sino? Ang nagkakaisa at laging sama-sama na napakaligaya. Walang mangyayaring conflict, walang mangyayaring mga disagreement. Hindi tayo magbabatuhan ng mga bagay na makakasakit sa damdamin ng bawat isa. Kasi nagkakaisa po tayo eh. Damhin po natin yung pinagdaraanan ng iba. Unawain sila at huwag husgahan. Kung sila po ay masaya, makisaya ka. Kung sila ay umiiyak, ayaw ninyo. Basahin nga ninyo. Makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangi sa mga magkaisa kayo ng hindi po kasi natin alam ang bigat ng bawat puso at malaking bagay na nariyan po tayo para sa kanila. Kaya nga po mahalaga na meron po tayong community, meron tayong light group, meron tayong mga samahan, may sinasamahan. Kasi sila rin lang po ang makakaramdam ng atin pong pinagdaraanan. Sila yung nakakausap natin. Sila yung nakakasama natin. May handang makinig sa mga sasabihin natin. May handang umunawa sa pinagdaraanan natin. Amen po ba? Ang damayan ay hindi pinipilit. Ito po ay kusang lumalabas sa pusong may pag-ibig. Dapat po naunawaan po natin yan kung saan po tayo dapat lumugar. Amen? Tamang gawin. Ano po yung una? Hindi pa ako nakakalayo. Ano yung una? Tamang gawin bilang magkakapatid, magkaisa at magdamayan. Pangalawa, magmahalan. Sa aking pagtatapos, magkaisa kayo't magdamayan. Magmahalan bilang at maging maunawain at hindi po tayo basta makakasama lang dito sa sambahan. Tayo po ay isang pamilya sa pananampalataya. May isang Ama, may isang Panginoon, may isang Espiritu, may isang layunin. Kaya po ang pagmamahal ay hindi po option. Ito po ay utos na dapat po nating sundin. This is our duty. Tingnan po ninyo. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at Roma 12:10, magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan nyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga ninyo sa inyong sarili. John 13:34, isang bagong utos binibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayong inibig, gayon naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, ano sabi? Nakita po ninyo? Napakahalaga sa Panginoon, maging sa atin, na nakikita yung tunay na pag-ibig at pagmamahal. Pagmamahal na gawa, mga kapatid, nagaya ho ng pagmamahal ni Kristo. That is sacrificial love. Handang magbigay ng oras, lakas, panahon, at pagmamalasakit. Unconditional love. Hindi nakabase sa ugali ng tao, kundi nakabase sa pag-ibig ni Kristo. Restoring love. Yung kapag meron sa ating nadarapa, hindi natin sila hinuhusgahan, kundi inaakay natin nang sila'y makabalik. Amen. Itinataas natin para muli silang makatayo at makabangon.
Pagmamahal na nagpapakita ng kabutihan kahit hindi po nila ito hinihingi. Hindi ko kinakailangang mamalimos ng pag-ibig. Kusa daw po itong ibinibigay kahit walang humihingi. Kasi nasa iyo yung sinasabing pag-ibig na mula sa atin pong Panginoong Hesukristo. Amen. O ano pa? Yung tamang gawin. Maging maunawain at sa aking pagtatapos, magkaisa kayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid, maging maunawain at nagiging madali ang pagkakaisa at pagmamahalan sa loob po ng iglesia kapag lahat tayo bilang mga Kristiyano ay maunawain at marunong tayong umunawa at magpasensya sa lahat ng bagay. Hindi naman po natin maitatanggi na lahat po tayo may kahinaan. Lahat tayo nagkakamali. Amen? Pero sana hindi agad natin sila pinupuna. Kasi lagi na lang sila ang ating tinitingnan at nakikita. Amen? So huwag naman po sana ninyong isipin ang hindi pagpuna ay pagpayag naman sa mali nilang ginagawa. Hindi po. Pero may tamang paraan para po natin maipaabot to sa kanila yung mali nila na walang pang-husga. Listen, church, ano man daw pong relasyon meron tayo, whether mag-asawa, magkaibigan, o magkapatid sa pananampalataya, tumitibay daw ang ating relasyon kapag naroon ng pangunawa at pagpapakumbaba. Kalakip ay naroon din ang pagtatama. 1 Peter 5:5, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Ang mapagpakumbaba ay hindi po takot na magsabing, nagkamali ako. Agree? Patawad. At hindi ito naghahanap ng pansariling papuri. Are you with me? Pangalawa, tamang gawin. Saan? Sa harap ng masama, huwag gantihan ng masama yung masama. 1 Peter 3:8, kanina 3:9. Huwag niyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag niyong sumpain ang sumumpa sa inyo. Sa halip pagpalain niyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Hindi po tayo tinawag at tiniligtas ng Diyos para gawin po yung ginagawa nila. Dahil kung ginagawa rin natin yung ginagawa nila, wala tayong pagkakaiba sa kanila. Alam niyo po ba na kapag daw po tayo ay gumanti sa kanila, may mawawala po sa atin? Alam niyo kung ano yon? Una, mawawala po tayo sa kalooban ng Diyos. Kasi hindi yan ang kalooban ng Diyos. Pangalawa, hindi na po tayo ipagtatanggol ng Panginoon dahil ipinagtanggol mo na ang iyong sarili. So bilang mga anak po ng Diyos, hindi po niya tayo tinuruan na gumanti o maghiganti o magsalita ng masakit at masama. Hindi po pala tayo dapat magbalik ng pananakit o magbalik ng panlalait o magbalik ng sama ng loob o ng kasinungalingan. Hindi po natin kailangang bumaba sa level ng mga gumagawa ng ganito kahit pa tayo'y nasasaktan. Ang tama pala nating gawin, ipanalangin sila, pagpalain pa sila, at hayaan sa Diyos ang hustisya. Kapag sinigawan ka, sigawan mo din sila. Hindi mo kailangang sumigaw pabalik. Kapag ininsulto ka, hindi mo kailangang gawin din ito. Kung ikaw ay Kristiyano, ang ating tugon ay hinahon at hindi init ng ulo. Piliin natin ang mabuti kaysa masama. Turn from evil and do good. Verse 11 po yun. Hanapin daw po natin ang kapayapaan at ito ang mag-iiwas sa atin sa gulo at kapahamakan.
Sinabi ko naman po itong madalas sa inyo. Sa mundong ito, dalawa lang ang pwede nating gawin. Gumawa ng mabuti at gumawa ng masama. Mamimili lang tayo sa dalawa kung alin ang gusto nating gawin. Amen? Romans 12:19. Mga minamahal, huwag tayong ipaubaya ninyo yon sa Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Hindi po natin trabaho ang gumanti. Ang tungkulin daw natin ay ipaubaya ito sa atin pong Diyos. Dahil alam natin na sa lahat ng ginagawa niya, lagi siyang tama, lagi siyang wasto, lagi siyang makatarungan. Amen? At tandaan po natin ito. Ang masama ay hindi matatalo ng isa ring kasamaan. Pero ang kasamaan ay matatalo lamang sa gawang kabutihan. Kapag tayo gumagawa ng tama sa harapan ng masasama, naroon po ang pag-iingat ng Diyos at binubuksan pa niya ang pintuan ng pagpapala sa atin. Alam niyo ba yon? Kapag daw ginagawa natin, nasa harap ng mga masasamang ito, ano man ang ginagawa sa atin, pero ang binabalik natin ay pagpapala, may blessing pala yon para sa atin. Lumayo siya sa masama at gumawa ng kabutihan, hanapin niyang kapayapaan at ito'y lakaran. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa kanino? Nasa mga matuwid. At ang kanyang mga tenga ay bukas sa kanilang, yun yung blessing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban saan? Sa mga gumagawa ng masama. Gusto niyo ng blessing? Then gumawa tayo ng tama, gumawa tayo ng mabuti. Kahit hindi pa mabuti ang ginagawa nila sa atin. I know it's not easy for us kasi madali namang sabihin, lalo na't kung hindi naman ito nangyayari pa sa inyo. Pero oras na mangyari, meron tayong, di ba, yung temper natin, nasusubok yan madalas eh. Diyan tayo nakikitaan ng Panginoon, yung mga bagay na dapat pang baguhin sa atin. Hindi humahaba ang pinagkukunan natin. Mabilis tayong mag-react sa mga sitwasyon, sa mga bagay na nakikita at naririnig natin. Pero ang hindi po natin alam ay doon po tayo hinuhubog ng atin pong Diyos. Binibigyan po tayo ng isang senaryo ng Panginoon, hindi po dahil gusto niya na makita kung paano po tayo china-challenge, kundi tinitingnan ng Diyos kung paano tayo pwedeng mag-react sa mga sitwasyon na pwede ho nating na-encounter. Hindi ho madali, mga kapatid. Di ba? Sino rito, mga kapatid, ang mainit lagi ulo? Wala namang aamin eh. Huwag na kayong magsalita. Magkakasala pa tayo. Di ba? Yung napakasimpleng bagay lang. Hindi natin minsan pinapalampas. At napakahirap, lalo na sinasabi natin pagpapasensya, pagpapakumbaba. Napakahirap minsan yan na gawin po natin. Lalo na very provocative, yung mga tao na nakapaligid sa iyo, they keep on provoking you, na mag-react ka, hindi natin alam, yun po ang nasa likod nun ay demonyo. Talagang pinipilit ka na mag-react para makita, kita mo na, praise the Lord ka, demonyo ka rin pala. Gaganunin ka pa, di ba? Kasi bakit? Nabigla ka na eh. Di ba? Pinupus mo ko eh. Sa totoo lang, mga kapatid, eto, maraming bagay na hindi natin gustong gawin on our own. Pero nagagawa natin dahil ipinupus tayo ng mga taong nakapaligid sa atin na magawa yun. Pero ang hindi natin alam, ang nasa likod nun ay ang kaaway para nga mahusgahan tayo. Yan ba sinasabi ninyo? Matured na ba yan? Tingnan mo hanggang ngayon. Meron pa rin dapat na baguhin. Pero sa akin naman, blessing din minsan. Bakit? Mas gusto kong makita kung ano pa yung mga bagay na dapat kong baguhin.
Kung saan ako mahina pang area na dapat kung bigyan ng pansin. Di ba? Yung kapag nabigla ka, bigla kang nag-react, dahil kahinaan mo pa rin yun. O yun na i-deal mo ngayon gradually, hanggang sa ma-correct mo. Ang Panginoon, hindi ka naman lulubayan. Nabigyan ka ng mga circumstance na gano'n. Bakit? Para ma-prove sa'yo kung ikaw ay nagbago na o hindi. Isipin mo kung araw-araw, subukan mo kung araw-araw, lagi kang natatalakan. Sige, subukan mo lang. Yung laging kami naririnig na hindi mo gusto. Tatahimik ka? Anong defensive ang gagawin mo ron? Kung lagi kang may naririnig na hindi mo gusto, takpan ang tenga mo, layuan yung tao, o ano? O patayin mo na yung tao para matahimik na yung mga... Di ba? Maraming udyok ang demonyo na pwedeng ilagay sa isip mo eh. Tama po? Pero alam niyo yung iba, sabi nga sa inyo, hindi ho nila gusto yun. Napilitan silang gawin ang isang bagay dahil po napus sila nung mga pangyayari. Kaya kailangan, andun po yung, malakas yung ating self-control. Hindi agad tayo nagbibitaw ng salita, hindi agad kumikilos ang ating mga kamay. Iniisip natin, ano ba ang pwedeng maging kapalit ito if ever? Diba? At marami naman kayong alam. Maraming nasa kulungan na ngayon. Saan po ano lang ang dahilan? Road rage. Marami ang nasa sementeryo na ngayon. Ano lang ang dahilan? Napakaliit lang na bagay, hindi napagbigyan, kinumpronta. O meron palang baril yung isa, meron palang panaksak yung isa, nasaksak ka. Tapos, ang pagsisisi nasan? Wala namang pangyayari na hindi po lilipas at mapapalagpas. Kaya lang natin hindi napapalagpas dahil ayaw natin na iiguhan tayo. Ang tawag dyan, pride. Tama? Tingnan niyo yung salitang pride. Anong nasa gitna? Letter I. Kasi ang concern mo, ikaw. Sino ka? Ba't gaganunin mo ko? Ako. Walang pwedeng gumano sa akin. Ako. Akin. Kapatid, dapat pinapatay mo yung ikaw. Amen. At alam mo, tingnan nyo, sino ang umaaway sa patay? Meron ba nakikipag-away sa patay? Kahit ano gawin mo sa patay, di kumikibo eh. Ganunin mo man, di kumikibo. O sino makikipag-away? Ikaw ang malaki sira kapag inaaway mo patay. What do I mean by that? Yung taong patay sa sarili, walang pwedeng makaawa yan. Bakit? Lahat na sabihin mo, wala sa kanya. Lahat ng gawin mo, bali wala sa kanya. Anong makukuha mo sa kanya? Di wala. Kapag patuloy mo inaawa yung ganong klase ng tao, may tama ka. Tama po? At yun ang sinasabi rito ng Panginoon. Yung pride natin, kapag inalis mo yung I, hindi na siya pride. Tama po? Basahin nyo nga yung pride, alisin mo yung I. President Duterte na yata ang lumabas. PRD na yata eh. Diba? Diba? Yung P, R. President Rodrigo D. Duterte, ano yung huli? Diba? Yung pride nga di ba? May I eh. Tama? Duterte. Hindi. Are you with me, church? Hindi, ito pong mensahe na sinasabi po natin, very basic eh. Sa totoo lang, very basic. Hindi naman po yung talagang napakalalim eh, na pinaghuhugutan natin eh. Ang sinasabi lang natin ngayon, mga tamang gawin eh. Kasi ito nga po yun eh. Kung hindi tama ang gagawin mo, ano gagawin mo? At kung hindi tayo magagabayan doon sa tamang gawin, then padalas tayong magkakamali. At sa bawat pagkakamali natin, definitely meron po itong consequence. At hindi lang basta consequence, inaani po natin yung pong bunga ng ating pagkakamali. Amen? Eto na, para tayo mahuli na. Pangatlo, tamang gawin para pagpalain ng Diyos. Ano tama? Yan
Sabihin mo sa katabi mo. Ayon sa nasusulat, verse 10 na po ito. Ang may nais ng payapa, may nais ha, kung nais mo lang naman, sabihin mo sa katabi mo, nais mo ng payapa at saganang pamumuhay? Kung nais lang naman, nasabi, dila niya ay at sa paghabi ng hindi naman sinasabing dila mo'y pigilan kung may gusto kang sabihin maganda. Pero ang sinasabi ritong pigilin mo kung yung sasabihin mo paghabi ng kasamaan. Okay? Kasi kapag niliteral po natin, wala nang magsasalita sa atin. Amen? Tingnan po ninyo ang kaugnayan ng dila sa kapayapaan at kasaganaang buhay. Ano dulot ng dila? Kung hindi po natin ito maiingatan. Lagi tayong mapapaaway. Amen? Lagi tayong mapag-uusapan. Kasi ikaw na lang ang pinagmumula ng alitan. Naglalagay ka pa ng sumpa sa iyong buhay. Depende yan kung anong klaseng salita ang iyong binibitawan. Tingnan nyo. Ang buhay at kamatayan ay sa dila at makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. So every word we release creates something. Yung bang salita natin ay pagpapala o sumpa? Nagpapalakas po ba o nagpapahina? Nagtatayo ba o nagbubuwal? Every time we speak, we are planting seed that we will eventually harvest. Tayo rin po ang aani nito. Amen? Ang masakit pa, our words reflect our heart. Kung ano raw ang lumalabas sa ating bibig, yun daw ang laban ng ating, from the abundance of the heart, the mouth speaks. Yun daw ang laman ng ating puso. Kaya kung galit ka, ano lumalabas sa bibig natin? Kung masama ang loob mo, ano salita binibitawan natin? Wala na akong kausap. Kung bitter ka, ano lasa ng salita na maririnig nila? Bakit daw po tayo magsasalita ng pangit kung tayo rin daw ang maapektuhan nito? At paano tayo pagpapalain ng Diyos kung puro hinanakit, galit, inggit, puot, sama ng loob, ang laging lumalabas sa labi po natin? Sino ang may encourage? Lalo na kapag hindi tayo maingat. Amen? Sige, subukan ninyo. Halimbawa na lang, pumunta kayo sa ospital. Dinalaw nyo kaibigan nyo, o mahal nyo sa buhay. Tapos ano binitawan nyo salita? Kuya, bibihira nakakalagpas dyan. Di patay na yung kuya mo. Kuya, ano nangyari sa iyo? Parang hindi ka naabot ng bukas Hindi kasi tayo maingat minsan sa ating mga sinasabi. Kasi for the sake lang na dapat meron tayong sabihin. Pero hindi natin alam kung anong pwedeng maging effect dito sa kanilang mga damdamin. Amen po mga kapatid. Speak life daily. I-reverse po natin. Be positive. Anong pwede natin sabihin? Always say na God is with me. I am blessed. I will not fear. The Lord is my provider. My family is blessed and safe with God's care and protection. Yun po dapat mga positibo. Hindi yung nako, walang mangyayari sa buhay mo. Napakatamad mo. Puro negative, puro curse. Hindi tayo makakausad, mga kapatid. Hindi naman nagsasalita ka ng parang para lang pagandahin. Hindi. Kasi nga, may meaning At sasabihin ko yan sa inyo, baka kala nyo ganun lang kasimple. Okay? Ito. At yung ating pag-uusap, dapat po nagbibigay ito ng kapurihan sa Diyos. Alam niyo po ba kung bakit mahalaga na maayos ang sinasabi po natin? Ito po yung gusto kong tumbukin. Alam niyo ba kung bakit kailangan talaga maingat ka sa sinasabi mo, magandang bawat salitang binibitawan mo? Kasi hindi lang po kasi yung sinasalitaan mo ang nakakarinig, kundi may isang Diyos na nakikinig at meron po siyang salita pertaining to this. Tingnan niyo salita niya. Sabihin ninyo sa kanila na ito ang ipinasasabi ko. Buhay akong si Yahweh.
O ano sabi? Buhay ako si Yahweh. Gagawin ko sa inyo ang narinig ko, pinag-uusapan ninyo. Magandang balita, Biblia, salin. O, dito naman sa Biblia Tagalog, sabihin mo sa kanila, ako'y buhay. Sabi ng Panginoon, tunay nga, kung paano ang sinalita ninyo sa aking pakinig, ay gayon ang gagawin ko sa inyo. O, ano yung salita na binibitawan mo, na sinasabi mo sa ibang tao, o pinag-uusapan ninyo, na naririnig ng Diyos? At dahil daw yun ang sinasabi mo, sabi ng Lord, iyon ang gagawin ko sa inyo. Di ba? O, ito isang sample. Naku, hindi na ako gagaling. O, narinig ng Diyos. Gagaling ka pa, hindi na. Hindi na, bakit? Yun na sinabi mo eh. Naku, hindi na ika-asenso buhay ko. Hindi na tayo makakaalis sa hirap na ito. O, sino nakarinig? O, ano yung expect mo? Hindi na. Kaya dapat ang word natin positibo. Hindi naman yung parang panluloko, ha? Yung parang kapag nakita, ang ganda mo. Napaka-pogi mo ngayon. Ang ganda-ganda mo. Kapatid, kasinungalingan din naman minsan sinasabi mo, makakasala ka pa. Huwag ka na lang magsalita. Alam mo, safe doon? Huwag ka na lang magsalita. Kasi kung ikay magsasalita na may panluloko, merong pong pandaraya, hindi rin ho yun nakakatuwa. Di ba? Bishop, pumapayat ka na. Nangiinsulto ka pa. Di ba? Pwede ka magkasalap eh. So huwag ka na lang kumibo. Amen? Kasi minsan nakaka-open pa sa iba. O di mas maganda. Marami kasing mga word na pwedeng gamitin eh. Di ba? Yung mga terminology na hindi ka na nakaka-open, nakapagpapasaya ka pa ng puso ng tao. So nagkakaisa ba tayo? Yung iba hindi maingat, as I have said, ha? Basta meron lang silang maipahayag kung ano yung nasa sa loob nila. At wala silang pakialam kung anong consequence nito. Hindi natin alam, dito rin pala tayo hahatulan ng Diyos. Tingnan nyo. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ng kanyang. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng taong bawat salitang walang kabuluhan sinabi niya sapagkat ikaw ay batay sa iyong. Kita nyo na kapatid? Napakasimple lang nun. Sa totoo lang, mas makasalanan ng kokonti lang yung mga nagagawa natin, sa aksyon natin, sa kilos natin. Pero yung dila, madalas, yan ang nagkakasal at nagkakamali. Kaya dapat bantayan natin ang ating mga dila. Huwag tayong magsalita ng masama o paninira o mga kasinungalingan. Kahit sila pa ay ating mga kaaway, kasi tayo rin po ang maapektuhan sa lahat ng ating sinasabi. So mga kapatid, in closing, paano maibabalik ang pagpapala? Kung sakali ito ay nawawala sa atin dahil sa mga ating ginagawa. Manalangin po para sa mga gumagawa ng mali, patawarin sila kahit hindi humihingi ng tawad, magsalita pa rin ng mabuti kahit pinagwiwikaan ka ng masama, tulungan mo siya kahit madalas pa na ikay pinapahiya. Ang pagpapala ay hindi dahil karapat-dapat sila, kung hindi dahil tayo'y mga anak ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, tayo daw ay dapat magsalita ng pagpapala. Ano sabi nun sa verse 9? Ulitin natin. Huwag ninyong gantihan ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag niyo sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, dahil yun yung purpose. Dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala sa Diyos. Ang pagpapala pala ng Diyos ay mapapasa atin kung tayo ay nagpapala rin. Kangino? Doon sa mga taong hindi deserving na pagpalain. Amen?
O pag binasa nyo yung awit 107, 107 verse 9, kapag binasa nyo, hindi ko na sinalagay dito. Mahilig sa panunumpa, kaya dapat sumpain. Ayaw magpala, hindi dapat pagpalain. Amen? So kahit po sinasabi natin hindi sila deserving, hindi sila karapat-dapat, magpala pa rin tayo sa kanila. Amen? Lagi niyong sasabihin, God bless you. God bless you. Amen? Kaya niyo bang sabihin yon? Yung kagalit yung kapitbahay. Kapitbahay, God bless you. Kaya? O baka sabihin sa kapitbahay, kapitbahay, masunog sana bahay niyo. Baka ganon, amen? Wag. Hindi po tayo mapagpapala in that sense. Kaya dapat, from now on, very basic, tamang gawin. Ano gusto niyong gawin? Tamang gawin o maling gawin? Yun po ang tamang gawin natin. Amen? Tayo po'y magkaisa at magdamayan. Tayo ay magmahalan. Tayo ay magpakumbaba. Lahat ng pwedeng para sa atin. Kahit ang feeling mo, parang talo lagi tayo. Parang tayo lagi yung nandun sa minority. Okay lang. Ang mahalaga, dun sa ginagawa natin, mas lalo nating nabibigyan ng karangalan ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon.